Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa Laguna Holy Family Hospital sa pag-imbita sa akin na pag-usapan natin ang tungkol sa stroke o ang tinatawag na brain attack. Ako po si Dr. Roslyn Pamatmat, isa po akong neurologist o espesyalista sa utak at isa po sa specialization ko ay ang pag-manage at pagtulong sa mga pasyente na may stroke. Okay, pag-usapan po muna natin ang stroke burden. Ayon po sa mga reports, taon-taon po ay may 15 milyong nagkakaroon ng sakit na ito. 5 milyon po ang namamatay ng dahil sa stroke, samantala 5 milyon din ang nagiging disabled o yung baldado na tinatawag dahil sa stroke. Kada 2 segundo, may taong nagkakaroon ng stroke at kada 6 na segundo, regardless of age or gender, may namamatay po ng dahil dito. Isa sa kada 6 na tao ang magkakaroon ng stroke sa lifetime niya, pero ang good news po ay 80% naman po ng lahat ng strokes ay kaya nating iwasan. Ano po ba ang stroke? Ang stroke by definition po ay ang biglaang pagkakaroon ng simptomas o senyales tulad ng hirap sa pagsasalita, paghina ng isang side ng katawan, o pagkakaroon ng problema sa balanse o paningin. At ito ay dahil sa problema sa ugat na nagsusupply ng dugo sa ating utak. Ang stroke ay tinatawag na brain attack or atake po sa utak. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin paano po ang nangyayari ang stroke. Bali may dalawang mekanismo po kung bakit nagkakaroon ng stroke ang isang tao. Kung titignan po natin ang larawang ito, ay makikita natin na sa kanan na bahagi ng picture ay meron pong ugat na papunta po sa utak. At ito po ay nabarahan kaya po nawalan ng flow ng dugo papunta sa utak. So, ang tawag po dyan ay ischemic stroke at ito po yung pinaka-common. In Tagalog po, pagbabara sa ugat sa utak. Basically, 80 to 85% po ng lahat ng nagkaka-stroke ay galing sa ischemic stroke. Kung titingnan naman po natin ang litrato sa kaliwa, ito po again ang ugat sa utak at kung papansinin po natin ay pumutok po yung ugat sa utak. Kaya po siya nag-cause ng pagdudugo. Ito po yung rupture of blood vessel and in English, ang tawag po dito ay hemorrhagic stroke. So among all patients po na nagkakaroon ng stroke, ang hemorrhagic stroke po comprises of 15 to 20% ng lahat ng stroke. Sa larawang ito ay mas makikita po natin ng mas malinaw na sa pinakakaliwang litrato po, yan po yung tinatawag na ischemic stroke. At ito po again yung ugat na nabarahan. Dito naman po sa gitnang larawan, ito po ay isang uri ng hemorrhagic stroke o pagdudugo sa utak. Usually po ito ay dahil sa hindi makontrol na blood pressure ng isang tao. At ang pinakang apektado po sa ganitong uri ng pagdudugo sa ugat ng utak ay yung pinakamaliliit na ugat sa utak. At hindi po nito kinakaya yung presyon ng dugo kaya po sila ay pumutok. Ang isa naman pong uri pa ng hemorrhagic stroke ay yung tinatawag na subarachnoid hemorrhage kung saan sa ugat po ng utak ay merong parte na manipis kaya po ito ay lumobo. Kapag ang isang pasyente po ay umubo, nagbuhat ng mabigat, or nag-strain, ito po ay pwedeng pumutok. At ito po yung tinatawag na pagputok ng cerebral aneurysm. Again, ang aneurysm po ay isang parte ng ugat sa utak na numipis at lumoba at eventually ay pumutok po. So unahin po muna natin na pag-usapan yung pagbabara sa ugat or yung what we call ischemic stroke.
Ang pagbabara po ng ugat sa utak ay maihahalin tulad po natin sa isang garden, no? Kung saan nanggagaling sa pipes ng garden ang supply ng tubig. Kung ang isang parte po ng pipe ay nabarahan, mapapansin po natin na itong parting to ng garden at ang mga halaman dito ay mamamatay. Ganon din po sa utak. Okay? So, kung may parte ng utak na ugat ng utak na nabarahan, itong parte po ng utak na sinusuplayan ng ugat na iyon ay mawawalan ng function. Kaya po ang senyalis ng stroke ay nakadepende kung ano pong parte ng utak ang naapektuhan ng dahil sa stroke. Iba-iba po kasi iyan. Ang iba po ay nangingiwi or nagbubulol. Yung iba naman po humina ang isang side ng katawan, nawalan ng malay, nawalan ng balanse, hindi makakita or nako-confuse. Kapag po kasi sa kaliwang parte ng utak ang naapektuhan, ay mapapansin po sa isang pasyente na magkakaroon siya ng problema sa paggalaw ng kanang bahagi ng utak. Magkakaroon din po ng problema sa pagsasalita o pag-intindi, pagbabasa o pagsusulat, at pati po ang kanang bahagi ng paningin ay maaapektuhan. Kumpara naman po, kapag yung right side ng brain ang naapektuhan, ang hihina po ay left side ng katawan. Magkakaroon din po ng problema sa pag-recognize ng muka ng isang tao at yung kalahating kaliwa ng paningin ay maaapektuhan po. Ito naman po yung utak sa side view. Yung nakikita niyo pong yellow, yung unahan ng utak, yung green naman po ang pinakalikod. Ang dilaw po, kapag yung dilaw na area ang naapektuhan, ay mapapansin po na magkakaroon ang pasyente ng problema sa pagsasalita, sa paggalaw ng mata, sa pagsosolve ng mga problema, at pagkontrol ng emotion. Kapag naman po yung pula, ay magkakaroon ng problema sa pakiramdam at pag-intindi din. Kapag po yung blue or yung temporal lobe na tinatawag, mapapansin po na ang pasyente ay may kakaiba sa behavior niya, may problema sa memory at pandinig. Kapag naman po yung green, ay mapapansin na may problema sa vision. And yung pink naman po, which is yung sa medyo likod na parte ng utak, ay magkakaroon ng problema sa balanse ang pasyente o hilong-hilo. Samantala, yung pinakang dark violet po ay isa sa pinaka-importanting parte ng utak dahil yan po yung tinatawag na brainstem. Kapag dyan po ang naging stroke ng pasyente, ay mapapansin na may problema siya sa paghinga, sa pagtibok ng puso, sa paggising, sa paglunok, at movement po ng mata. Ito po again yung mga usual na senyales at simptomas ng stroke. Humihina po ang isang side ng katawan, nagmamanhid, nahihirapang magsalita o makaintindi, nagiging bulol ang pasyente, nanlalabo ang paningin or naduduling, nahihilo or nawawala ng balanse, at may mga pasyente po, lalo na po yun sa bleed o yung sa hemorrhagic stroke, napakasakit ng ulo nila o hindi normal yung sakit ng ulo nila. Okay, para po sa mga simptomas ng stroke, tatandaan po natin yung B-FAST na acronym, kung saan ay B ay tungkol sa balanse, E, eyes o paningin, whether naduduling or nanlalabo yung paningin, F ay face o pangingiwi ng muka, A ay arms or paghina ng isang side ng katawan, S ay speech o napansin po na mas bulol ang pasyente o nahihirapan na magsalita. And lastly po yung T, which is time. Ibig sabihin, dapat mabilisan po tayong tumawag ng ambulansya or mabilisan po nating dalhin ang pasyente sa ospital. Tatandaan po natin lagi na sa stroke,
time is brain or napaka-importante po ng oras na kapag may simptomas ng stroke ang pasyente ay dapat po dadalhin na natin ang pasyente sa stroke-ready hospital na may kakayanang manggamot ng stroke. Bakit po? Kasi po, kung titingnan po natin sa larawang ito, once po may ugat na nagbara, ay meron pong area ng utak na mawawalan ng function. Yun po yung dilaw dito, no? Pero kung papansinin niyo po, meron po ng purple na area which is what we call penumbra. Penumbra po yung area ng utak na kaya pa po nating isave. So kung dumating po ang patient ng maaga sa ospital, ay posible po natin silang mabigyan ng karampatang gamot para ito pong salvageable area or yung penumbra ay masave po natin at yung function po ng utak ay masave. Kaya po natin ine-emphasize ang importance ng oras. Dahil after po magkaroon ng bara sa ugat papunta sa utak, 1.9 million brain cells po ang unti-unting namamatay kada minuto after the stroke. Kung titingnan po natin sa litratong ito po yung area ng utak na nawalan ng function after 10 minutes ng stroke. Pero makalipas po ang isang oras, ay mas lumalaki po ang area na nawawalan ng function sa brain. Lalo't higit kung maging 6 hours na po after the stroke ay ganitong parte na po ng utak ang naaapektuhan. Kung hindi po mabigyan ng karampatang gamot ang pasyente. Dahil kung nadala po natin ang pasyente agad sa ospital, ay maaari po nating matanggal ang pagbabara. Ang pinaka-common na paraan po para matanggal ang pagbabara sa ugat sa utak ay yung tinatawag na thrombolysis o gamit po ang gamot, yung tinatawag na alteplase. Kung ang pasyente po ay dumating sa unang 4.5 oras, simula nang makaramdam po siya ng simptomas ng stroke, ay posible pong maibigay natin ang gamot na alteplase. At posible din po na matunaw po natin yung pagbabara sa ugat sa utak. Ang isa din pong paraan para matanggal po natin yung pagbabara ng ugat sa utak ay yung tinatawag na mechanical thrombectomy. So kapag po ang clot or yung pagbabara ay malaki o ang isang pasyente ay merong major stroke, maaari po nating matanggal itong clot na ito sa pamamagitan ng pagpapasok ng catheter sa ugat sa singit papunta po sa ugat sa utak. At gagamit po tayo ng clot retriever device, ito pong parang spider web, na ipapass through po natin doon sa clot at hihigitin palabas doon sa ugat sa singit. So kung titingnan po natin, ito po ay example ng isang procedure na ito. Noong dumating po ang pasyente, ay meron po siyang ganitong kahabang clot sa ugat sa utak. Ito po ay ugat sa kaliwang parte ng utak. And then, nung hinila na po yung clot, gamit ang clot retriever device, ay may nakuha po silang ganitong clot. Nung inulit po nila yung pag-i-inject ng ugat sa utak, ay makikita po natin na sa area na ito ay na-restore po yung blood flow ng utak, ng ugat sa utak sa kaliwang parte. Bali, ito po yung ideal na setting kapag ang isang pasyente ay nagkakaroon ng stroke. Siyempre po, ideally, ang kamag-anak ay marunong pong mag-recognize ng stroke at kapag na-recognize po niya na ang pasyente ay meron ng mga simptomas ng BFAST, ay agarang dadalhin sa ospital ang pasyente upang ma-assess po ng doktor. After po nun, ay re-request po ng doktor ang scan para malaman kung ang isang pasyente ay merong pagbabara or pagdudugo sa utak. At kung ma-confirm po na ito ay pagbabara sa ugat sa utak,
ay possible po na maibigay natin yung gamot na thrombolysis or thrombolytic agent kung ang pasyente ay nakapunta sa ospital within 4.5 hours na nagkaroon siya ng stroke. Ngayon naman po, kung ang stroke ng pasyente ay major or malaki po yung ugat na nabarahan at dumating po siya within 6 hours, actually sa pinakahuling pag-aaral po hanggang 24 hours ng onset ng stroke, ay maaari po nating gawin yung thrombectomy or yung mechanical thrombectomy na ipinakita ko po kanina kung saan pwede po nating i-retrieve yung clot gamit yung clot retriever device. So, ang mga gamutan pong ito ay available po sa mga stroke-ready hospitals at yung mechanical thrombectomy naman po ay available sa super specialized hospital na may available na cath lab at stroke-ready team. Pag-usapan naman po natin yung tungkol sa hemorrhagic stroke or yung pagputok ng ugat sa utak na nagkukos ng bleeding. Actually, ang hemorrhagic stroke po ay mas challenging na gamutin dahil marami po itong mga problems na involved. Ang una po ay posible po kasi na lumaki po yung pagdudugo sa utak. Tingnan niyo po itong larawang ito. Ito po ay isang CT scan ng pasyente na nagkaroon po ng pagdudugo sa utak. Nagawa po ang CT scan niya 2 hours after po na makaramdam ng stroke. At ito pong puting ito yung blood po niya sa brain. Ito po yung left side of the brain, ito po yung right side of the brain. Pero nung inulit po natin yung CT scan, ay mapapansin po ninyo na mas lumaki yung pagdudugo sa brain. Ito naman pong gitnang picture ay isang example ng pagdudugo sa brain dahil po sa aneurysm. And isa pa po sa mga challenges sa pag-manage ng pagdudugo sa utak ay tumataas po yung pressure sa utak na pwede pong mag-cause ng pagtutulog ng pasyente or possible comatose. Ang problem po na isa pa po sa aneurysm or yung paglobo ng isang parte ng ugat sa utak ay kahit na pumutok na ito at hindi pa po na-ooperahan, posible po ulit na pumutok pa ulit siya. Kaya po ang hemorrhagic stroke ay mas associated sa pangit na outcome ng pasyente. Pero meron naman pong management para po sa hemorrhagic stroke. Again po, kailangan kung may senyalis na ng stroke ang isang pasyente ay kailangan ay agaran po siyang madala sa ospital upang magawa po natin ng agad-agad ang imaging or yung ma-check po natin anong uri po ng stroke ang meron ng pasyente. And then, kailangan din po na nasa ospital ang pasyente para po malaman natin bakit po ba siya nagkaroon ng pagdudugo sa utak. Ganon din po ay mas makokontrol po natin ang blood pressure. And kung ang pagdudugo po ay malaki, ay may mga pasyente po na nagre-require ng operation. And kung aneurysm naman po, ito po, ganito po yung itsura ng aneurysm or yung paglobo ng ugat sa utak. Possible po yan na i-clip or isarado through open surgery or maisarado po siya via a minimally invasive procedure which is what we call coiling. Sa mga super specialized hospital ay available naman po yung mga procedures na coiling. So, ang next na po nating i-discuss ay bilang isang kamag-anak or bystander, ano po ba yung mga dapat gawin kung nakakita po kayo ng isang pasyente o kamag-anak na nagkaroon po ng stroke? So, una po ay alamin po natin anong oras po ito nangyari, and then tutulungan po natin na mahiga ang pasyente. Kung may masisikip na damit ay luluwagan po natin. I-check din po natin yung vital signs nila kung meron po tayong available sa bahay. Kung wala naman pong malay ang pasyente, ay
I-check po kung ang pasyente ay humihinga or may pulso po. Kung wala pong pulso, ay agarang mag-provide ng CPR. At dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital, ideally po ay stroke-ready hospital. Kung hindi naman po kayang dalhin ng pasyente, ay tumawag po ng ambulansya, pero lagi pong tatandaan na dapat kapag naghihintay, manatiling kalmado at huwag pong iiwan ang pasyente. At ito naman po yung mga don'ts sa stroke, okay? Dahil hindi pa po natin alam kung ano po yung uri ng stroke ng pasyente, ay wag po natin silang bibigyan muna ng kahit anong mga gamot tulad ng aspirin. And wag din po natin silang papakainin or bibigyan ng maraming tubig kasi baka po masamid ng pasyente. Sa isang pasyente po na nagkakaroon ng stroke, ang paglunok din po ay apektado. Huwag pong mananatili sa bahay at obserbahan lang ang pasyente or maghintay po ng schedule sa clinic. Ideally po talaga dahil ang stroke ay isang emergency, ay agad-agaran po nating dadali ng pasyente sa ospital. Kapag po napansin ninyo na ang isang part ng katawan ng pasyente ay nanghina, huwag po itong tutusok-tusukin o huwag pong lalagyan ng mainit ng tubig para makaramdam. Para sa atin lahat naman po na nakikinig ngayon, ay lagi po tatandaan na ang stroke ay kaya po nating iwasan. Okay? Sa figure na ito, makikita po natin ang mga risk factors kung bakit nagkakaroon ng stroke ang isang pasyente. Divided po siya sa dalawa. Yung isa po ay non-modifiable risk factor or yung mga bagay na hindi na po natin makokontrol. Tulad po ng edad, or genetics, or ethnicity, or sex. Pero meron pong modifiable risk factors kung saan ito po yung mga bagay or mga karamdaman na meron tayo na kaya nating makontrol. Isa-isahin po natin. Una, yung obesity. Pangalawa po, yung diabetes na makokontrol naman po natin with regular follow-up with doctor. Pangatlo po, yung mga problema sa pagtulog or yung sleep apnea na tinatawag, ang pag-inom ng sobra ng alak, paninigarilyo, or wala masyadong exercises, mga sakit sa puso o iba't ibang parte ng ugat sa katawan, cholesterol, at high blood pressure po. Tandaan po natin na upang maiwasan ang pagkakaroon ng stroke ay kailangan ma-maintain po natin ang tamang blood pressure, mapababa po natin ang cholesterol, kumain po tayo ng healthy food, hindi na masyadong matataba or wala na masyadong mga prito-prito. Mag-exercise po tayo ng regular. Kung napapansin po na may problema sa pagtulog, yung humihilik ng malakas pagtulog or hindi humihinga kapag natutulog, ay magpapacheck din po sa doktor. I-control po natin yung ating diabetes. Tigilan na po ang paninigarilyo, iwasan po ang stress at kailangan po ma-maintain po natin ang ating weight ng maayos. Lagi po nating isa sa isip na kaya po nating labanan ang pagkakaroon ng stroke. Kung ang doktor po natin ay nag-prescribe ng gamot tulad ng pampalabnaw ng dugo para sa mga strokes na dahil sa pagbabara sa ugat, at meron din po tayong gamot para sa blood pressure at cholesterol, ay dapat po ituloy po natin iyon as advised by our doctors. Sa huling parte po ng ating discussion ay pag-uusapan po natin ang mga haka-haka ukol sa stroke or yung mga myths na tinatawag. Una po, hindi daw po kayang iwasan ang pagkakaroon ng stroke. Mali po yun, no? Dahil, tulad po ng sinabi natin kanina, ay with proper modification of lifestyle at maayos na pagpapacheck up sa mga doktor, compliance sa mga gamot na ipine-prescribe po ng ating mga doktor, ay posible pong maiwasan natin ang pagkakaroon ng stroke. Ang pangalawa naman pong haka-haka ay hindi daw po kayang gamutin.
Actually, sa mga stroke-ready hospitals ay pwede po talaga nating gamutin ng stroke. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, kung pagbabara po, meron pong dalawang options, no? Number one, yung pagbibigay ng gamot na nakakapagpatunaw ng pagbabara sa ugat sa utak. Or pangalawa po, kung major stroke at malaki po talaga yung clot, ay pwede po siyang tanggalin mechanically. At lagi pong tatandaan na ang stroke ay isang emergency, kaya dapat po ang pasyente ay agad-agad po nating dadalhin sa ospital. Pangatlo po na myth ay only elderly people can have a stroke. Hindi po iyon totoo dahil anyone, even the young generation, can have a stroke kung marami po sila ng mga risk factors na i-discuss po natin kanina at hindi po nakokontrol ang blood pressure, hindi po nakokontrol ang cholesterol or diabetes. Pang-apat na myth ay ang stroke ay kapareho po ng heart attack. Hindi po, dahil ang stroke ay atake po sa utak and samantala ang heart attack ay atake po sa puso. Ang panglima po ay stroke treatment is given only for few months. Ang totoo po, upang maiwasan ang pagkakaroon ng bagong stroke, may mga gamot po na pang lifetime na, tulad ng pampalabnaw sa dugo, or kung hindi po talaga kontrolado ang blood pressure, mga gamot po para sa high blood. At pinakahuli na sa stroke ay okay lang na i-observe po natin ang pasyente sa bahay. Hindi po, dahil ang pinaka-ideal po talaga or yung best recommendation po ay once makita po ninyo na ang inyong pasyente ay nakaranas ng simptomas ng stroke, ay agad-agarang idali ng pasyente sa ospital or ideally po yung mga stroke-ready hospitals. So, ito po yung makikita po sa site na ito kung ano po yung mga hospitals sa buong Pilipinas ang stroke-ready hospitals na po. Dahil dito po sa mga stroke-ready hospitals ay posible po nating mabigyan talaga ng gamot ang mga stroke patients. Pakicheck po yung strokesocietyphilippines.org. Dito na po nagtatapos ang ating lecture on stroke and lagi po nating tatandaan na kaya po nating maiwasan ang pagkakaroon ng stroke, na ang stroke ay isang emergency, kaya po dadalhin natin agad ang ating mga pasyente sa ospital at lagi po tayong magpapacheck up sa ating mga doktor upang makontrol po natin yung mga modifiable risk factors ng stroke. So, ang slides po na ito ay galing sa Philippine Neurological Association Stroke Council na ginawa po ni Dr. San Jose. Thank you very much po.